Alright, makikibalita na naman po tayo. Magandang araw, gabi o anong oras naman ito mapanood mga kapatid. Yung source po ng ating balita syempre galing sa SMNI News, galing sa Balitang TV. Ayan, unahin muna natin ang mga kaganapan nating panonoorin. BP Sara kinilala ang sakripisyo ng bayanihang Pilipino. Ayan mga kapatid. Tapos puntos para kay BP Sara versus impeachment. Ayan din, tatalakayin din po natin yan mamaya. At ito, impeachment versus BP Sara propaganda war. Uy, anong meron dito mga kapatid? Parang digmaan, ano? Tapos, guilty sa fake news ang nasa pulpito ng Malacanang. Ayan. Kasi may iba kasi na mga taga-kabila, nagpapakalat din pala ng fake news. Lalo na yung sa nakita ko yung parang traffic hindi naman pala totoo at may mga ebidensya. Eto na at iba pang mga balita, simulan na po nating panoorin. Simulan natin muna kay Balitang Pinoy TV. Kuha tayo ng konti rito, si Sir Banat Bay ang sasalita. Okay, syempre pag mabagal ang inyong internet, nandiyan po ang fiber ni Juan. Napakabilis ng internet nila at ang mura-mura pa. Tawagan nyo na, baka meron na yan sa inyong lugar, ang fiber ni Juan. Alright mga kapatid, eto na, kay Sir Banat Bay muna, anong meron dito? Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at napakaganda nga naman ng araw. Bakit? Kanyo? Nag-iiyakan po, ladies and gentlemen, ang mga pinklawan, ang mga komunista, mga NPA, ay nag-iiyakan po. Dahil nga po sa nangyari sa Senado na kung saan pinababalik o sinoli at kinansel. Kakaya. Anak ng... Alam niyo mga kababayan, talaga nga na mga... This is sabi nga, karma, ika nga. Ayaw kasing gamitin yung salitang karma, pero ganun natin eh. Doon na yun eh. Alright. Narito ang Balitang Pinoy TV. Yes. Kwentang impeachment complaint, tapos maghahanap ng kaso. Yun nga yung sinasabing parang nagpipishing, naghahanap ka lang ng kaso, kahit wala naman talagang kaso. Diba? Tapos, sasampahan mo ngayon, pag-iipon-ipunin mo, tapos tsaka mo isasubmit sa Speaker of the House. Na which is mali. Diba? Yun yung sinasabing merong provision sa ating konstitusyon na immediately, gigil na gigil sila dun sa forthwith. Isipin nyo ito yung kanilang ginagamit pa ulit sa Senado, na forthwith, dapat talakayin na, simulan na, ganyan. Nabuisit yung mga senador. Gago! Forthwith pala, mga animal kayo kinukulit nyo kami. Siguro gano'n na nangyari, di ba? Ang ina nyo. Forthwith Okay. Ito ang forthwith nyo. Di ba sabi sa konstitusyon, immediately, pag natanggap ng Secretary General ng Kabara, immediately papasa sa Speaker. Bakit inantay nyo hanggang fourth impeachment? O, di na forthwith sila. Gago! Kaya, Parang bumalik din sa kanila eh. No? sabi ko sa inyo, karma. Ika nga, karma talaga yung nangyari. Bakit to kanyo? Talagang, yung mismong pinanga-atake ng Congress sa Senado para simulan yung impeachment, ay yun ang ibinalik ng Senado. O bakit kayo? Sa inyo nga, hindi nga forthwith ang ginamit immediately. Kahapon, pinaliwanag ko anong pinagkaiba ng forthwith at saka immediately. Ang immediately, ang mas strong emphasis na kailangan agad-agad. Hindi ito mag-aantay. Hindi pwedeng, sabi nga sa korte, in a legal term o sa pagdating sa mga kaso, pag sinabi ng judge, release that person immediately. Hindi pwedeng sabihin ng BJMP o ng mga pulis, sandali, pag-aaralan muna namin ito. Aayusin muna namin yung dokumento. Sandali lang. Chotomate. Hindi pwedeng ganoon. Immediately, pag sabi ng korte, ito ang order. Mababasa nila yan. Yun. Release the accused immediately. Di ba? Kumaga sa una, dapat pinasa agad nila. Pangalawa, kung mayroon pa man. Pero hindi pwede kasing ganun eh. Sabi nga nila, dapat pag may isang impeachment, sa loob lamang yun ng 1 taon. Nakaapat nga sila eh. Tapos yung tabingi po yung bibig. Sorry sa hindi ko kasi kilala eh. Hindi ko kailangan tandaan pangalan nun. Sabi niya, ang baho daw sa Senado. Parang ganun ba? Palibasa, hindi sa kanila pumabor kaya sinasabi nilang ganun. Pero ang totoo, sila po yung mga mababaho. Bakit?
Mali-mali ho yung mga desisyon na ginawa po nila. Biruin mo, naka-4, base lang to sa pagkakaunawa at pagkakaintindi ko at opinion. 4 na yung dumating po na impeachment. Dapat sa isang taon, isang beses lang din pala. Tapos siguro kaya hindi nila maidiretso sa korte, base lang sa ating pananaw, mahihina. No? Sa tingin ko nga kasama dyan yung sinasabi nilang pagbabanta ni BP Sara na pag siya ay nategi, matitegi din yung 2 o 3. Ganun po. So, hindi nila mapabagsak ang Duterte. Yan lang po yan, mga kapatid. Okay, dumako muna tayo dito. Halos karugtong din nito yung balita na to. Eto, maraming nag-aabang dito, mga kapatid. Tuloy tayo ha. Komunikasyon, unahin ko lang muna itong anti-Duterte pro-Marcos na propaganda na nabisto po ng ChatGPT, Prof. Kung saan anak ito ng may-ari ng STI pala, no? Kung saan yung PR firm na ito yung sinasabi. Ginagamit nila ang isiniwalat nila na ang PR firm na nakabase sa Makati ay gumagamit ng ChatGPT sa isang 3 yugtong kampanya ng propaganda nung nakalipas na panahon ng kampanya. Una, pagmomonitor ng political content online upang matukoy ang mga pro-Marcos na pahayag o mga talking points. Meron ding lumilikha ng maikling mga komento na nababasa natin sa comment section sa mga legit post ng mga news articles. No? Okay. Karaniwan ay more or less nasa 10 salita, Taglish, upang ulitin o palakasin yung kung ano man yung kanilang gustong ipabatid at yung paggawa ng mga PR materials para iulat ang umano'y tagumpay ng mga kampanya sa kanilang mga kliyente. Kumbaga, hindi organic. Okay, para sa mga hindi po nakakaintindi doon, sa mga nanonood po nating mga elders, ang ChatGPT po, mga kapatid, sa cellphone po siya or sa web po, para ka nakikipag-chat po, pero ang kausap nyo po dyan, AI, Artificial Intelligence, na kapag nagtanong ka doon na akala mo talaga may kausap kang totoong tao. Yung AI na po yun, billions of knowledge ang nalalaman niya. Kahit ano pong itanong nyo, may maisasagot at may isasagot siya. Tsaka kaya niyang pag-aralan yung natural na mismo nakikipag-chat talaga siya doon. Halimbawa, kung gusto mo mag-attorney, may article. Alam din po nung ano na yon, ng GPT chat na yon. Subukan nyo pong i-download sa mga cellphone nyo yon. Pwede nyo na rin mismong kausapin yun eh. So yun yung ginagamit nila halimbawa para mag-ulat. Tapos nag-iiba-iba lang, no? Iniiba-iba yung mga sentence. Base lang ito sa pagkaintindi at pagkaunawa natin yung mga anti-Duterte propaganda, ito yung ginagawa po lagi nila. Impeachment case versus BP Sara binalikan sa Kamara. No? Okay. Yung ano muna yung anti-Duterte propaganda, no? Diretso muna tayo dito. Gagamit sila ng AI na yon para ibahin yung mga words, tapos i-update, mag-iiba na naman. Try nyo i-download yon, mga kapatid, no? So, na-booking daw nila na ito pala yung ginagamit nila para po siraan ng mga Duterte. Tama po ba? Base lang sa opinion natin, ano? Prof, ano ang nakikita mo rito? Kasi ang pinapakalat nila lalo na sa issue ng fake news, ang mga nagpapakalat daw ng mga fake news sa itong mga pro-Duterte, mga supporters ni PRRD, pero pagbabasahin mo naman yung klase ng mga opinion, napaka-organic. Pero ito nga, nabisto mismo nung pinagamitan ng ChatGPT na mayroong ganito pong nangyayari, Prof. ChatGPT. Well, Admar, alam mo, babalik tayo dun sa ginawa ng TRICOM eh. Yung TRICOM, naglabas ng listahan ng 40 katao. As ang allegation, pondo daw ng Pogo, ng illegal drugs at China, pabor sa China. Sweeping yung... Alam nyo, hindi maganda yung ginawa din ng TRICOM kasi po pang-aabala po yun sa mga nagbablog na wala naman po silang ginagawang masama tapos ipapatawag sila. Lalo na nasa mga malalayong lugar sila, no? Para magbigay sila ng oras at panahon doon. Sasabihan pa ng Pogo vloggers, itong mga vloggers, mga bayaran, pinapapunta mo pa lang pero meron ka ng paratang na Pogo vlogger, mga ganon. Meron ba nun, Pogo vlogger? Parang wala naman akong about sa Pogo binablog. O kaya inutusan ng Pogo para mag-vlog. Parang wala namang ganun. Meron mga DDS vlogger, di ba? O kaya mga BBM vlogger. Pero ang karamihan po na pinatawag doon, puro mga maka-Duterte.
Ang labo. statement na yan. Pero nakakatuwa itong independent report at Yan. mismong ChatGPT ang nagsabi na nagagaling sa Pilipinas at ito'y identified na sa mga marko. So sino ang nagpapakalat ng fake news, no? Napakahalaga rin na tingnan natin So gumagawa sila ng fake news, ganun ba yon? Base sa pagkakaintindi natin dito, gamit ang GPT chat? na ang balita ko recently, merong sistema ang DICT na makakadetect ng fake news. Ayun. No? So, plano nilang i-endorse sa Meta at ibang platforms. Maganda yan. At nangako ang Meta na babawasan ng content kung itatag ng PCO na fake news. Ayun. So, ito kailangan siguro nating mapag-aralan ng maigi kasi mismong gobyerno na nakikipag-deal sa Meta Nako. at basta itag lang ng PCO na fake news, alarming naman yon. Ay, hindi ho maganda yon. Naalala ko nga po pala, may mga vlogger din po na Solid Duterte. Tapos sa Facebook po, napakadali nilang i-take down yung mismong account po ng mga maka-Duterte. Ba't ganun? Kaya ano rin, kay Maharlika, di ba? Kay Sas. Sino pa ba? Basta may mga vlogger po ng mga maka-DDS. Meron pa si Peps TV, nagurgur din yung Facebook niya. Bakit ganun? Parang naitag lang or nai-report lang, biglang isa-shutdown agad. Hindi mo na i-review kung talagang fake news yung ano na yon, yung ni-report ng mga taga-kabila, no? Hindi ho maganda yung ganun na i-diretso takedowns. Kaya hindi safe pala si Facebook, no? Kasi yan ang malayang mamahayag ng mga tao, freedom of speech, ay napaka-importante yon, no? Naman. Sa kahit anong bansa, ang freedom of speech ang bedrock ng lahat ng rights ng taong bayan. So, kung ang fake news ay kanilang i-weaponize at ang tangi lamang ina-accuse ng fake news ay ang mga galing sa kabilang partido o sa mga Duterte, hindi naman yata yun pagiging tama. Hindi ho maganda yung ginagawa nila kasi fake news, ipatawag mga fake news, tapos puro DDS yung mga meron din naman mga Marcos ha. Ilan lang sa wala pa nga atan 5 eh. Pero karamihan puro Duterte ang ipinatawag, di ba? Tapos may bansag pang mga pogo vloggers. Kasi ultimo yung public briefer na tao ng palasyo, gumagawa rin ng fake news. Ayun, diba? So dapat ako may kilala din ako, binlog yun ni Sir Peps TV about dun sa isang vlogger na nag-post po ng fake news. May patunay po yun si Peps TV na nag-vlog yung taga-kabila ng fake news. Grabe, nakakatakot po yung ganyan. Para lang po ba sa salapi, maggaganyan ho tayo. Kumbaga, yung pagkakilala sa inyo ng mga tao, isa kang disente, matalino, tapos malaman-laman nila bulok pala yung nasa loob mo. Hindi ho maganda yon, sir, mga ma'am. Maganda nga, nagbablog na tayo dito, wala tayong mga boss. Tapos, tatapalan lang kayo ng pera, maiiba na yung ugali ninyo, maiiba na yung pagbablog nyo. Hindi po yan trabaho. Inuutusan na lang po kayo dyan para gumawa ng masama. Kaya napakaswerte ho natin mga kapatid. Lalo na sinasabi ko lagi to, yung mga subscriber ho natin, na napakaswerte natin dahil malawak ho ang pag-unawa natin sa mga bagay-bagay at nakikita natin itong mga nagkakamali na sa tingin nila sila naman daw yung tama. Kapit sila kasi bayad eh. Di ba? Tuloy tayo. Ayusin muna natin, maging fair tayo, kasi ang opinion ng tao ay opinion ng tao. Hindi estado ang magde-decide yan. Yes. Oo, may limitasyon, pero yung limitasyon ay hindi dapat parating i-invoke, lalo na kung ang estado ngayon through DICT at PCO ang mag-identify na itatag, yan fake news at Meta i-pull down mo. Maling-mali yon kasi kung titingnan natin, ang Pilipinas ay isa sa mga malalaking gumagamit ng Facebook or Meta. And eto nga, sila pala yung ang ginagamit na malimit nila panglaban dito kay VP Sara, yung salitang Princess Fiona, yung karakter sa Shrek, which is malimit nating nakikita ito. Yun na lang yung panlaban nila eh.
si Shrek, yung ano ni Shrek, si Fiona, naghahanap po sila ng mali sa Duterte. Gigising sila ng umaga, ang magiging topic nila, pagsira sa Duterte. Supporter po sila ng taga-kabila, pero ang content nila, paninira sa Duterte. Tayo dinidepensahan natin ang mga Duterte kasi alam natin, tama ang mga Duterte. No, bayad naman kayo eh. Hindi ho kami bayad. Yung taga-kabila po yung bayad. Kahit alam nyo na bayad yung taga-kabila, ibinibintang nyo naman sa mga vlogger po ng mga Duterte. Hindi naman vlogger ng Duterte, no? Ibig kong sabihin, dinidepensahan. Kagaya po ni Madam Maharlika na talagang solid naman Duterte tsaka BBM dati. No, yun nga lang, nakikita na nila na hindi na kumakapit ng maayos itong si PBBM. Kaya yung iba pumupunta sa tama, nakikita kasi nila yung tama, kaya dun sila kumakapit. Pag alam nilang mali, binitawan na nila yung suporta nila dun. Hindi po bayad ang ibig sabihin nun. Pero dun sa mga kumakapit pa rin at alam na nilang mali na itong administrasyon, sige pa rin sila kasi nga bayad. Base lang yan sa opinion natin may ganun kasing pangyayari na kahit nakikita mo ng mali, hindi ka bibitaw kasi nga malaki ang bayad. Kaya nang tugunan yung pang 1 taon, 2 taon mo't makakatapos na rin ang mga anak mo. O, diba? Ganun po sila, nasilaw sila. No, may mga memes, mga salita, tapos paulit-ulit. Umabot pa nga sa punto na copy-paste na. Iba-ibang profile pero copy-paste yung prof. Siguro, Admar, isang paraan ng SMNI para matulungan ng publiko. Magkaroon kayo ng campaign, ano ba ang fake news, ano ba ang paggamit ng hashtag, pag ang profile page ay nakalock, pag ang hindi authentic yung behavior online, pag nakikita mong pare-pareho yung sinasabi mo ang copy-paste o may tag team. Mahilig sila ngayon mag-tag team. Nakakaawa dahil ginagamit sila sa isang masamang bagay para lamang kumita. Noon ngang humarap ako sa Kongreso, parati kong sinasabi, yung troll farms, kaya nilang i-regulate dahil alam nila kung sino may troll farm Tsaka pwede palang magbabayad ka. Halimbawa, gusto mo ng mga likes, magbabayad ka. Kung gusto mo naman na may mga comment na ganito ang comment mo, napakagaling mo talaga, mahal na presidente. Iba't ibang version ng mga sentence na may katulad ng napakagaling mo talaga, Mr. President. Yan, magko-comment ngayon yun doon. Tapos titignan mong comment, wow, puro positive. Pero magugulat ka pag tinignan mo yung mga mukha ng mga nag-comment, Indiano, iba't ibang mga lahi. May mga Pilipino din pero para siyang bayad kasi meron din sa aking lumabas sa mga feeds ko na manunood ka lang daw ng video tapos magko-comment ka, kikita ka na. So parang iniisip ko, may ganito pala na parang sigurong malaking grupo yon tapos may halimbawa sa group chat, sabihin na natin merong 50,000 sa isang group chat kung may ganun, no? 50,000. Ngayon, magpapasa doon ng isang video at panonoorin. Ang ilagay nyo rito, napakabuti, ganyan. Tapos, ikiklik nyo ng 50,000. Di ba? Isipin nyo na lang kung ganong katindi. Edi, meron ka ng 50,000 views, meron ka din 50,000 na likes or kung anong pa man ang ilalagay nila doon. Tapos, may magko-comment din sa'yo. Diba? Matindi. Ganun po ngayon nakikita ko sa Facebook. Kaya sa YouTube, mga kapatid, nakikita ko legit. No? Medyo mahal ang singilan nila sa YouTube. Kaya doon sila naka-focus sa Facebook kung paano nila sisiraan ng mga Duterte. Tuloy po tayo. No? Dito naman tayo sa isa pang balita. Okay. Eto, nakita ko kasi dito wala na daw solidong ano bang tawag dyan? Ito. Wala na raw solidong followers itong si Romualdez. Kumbaga wala nang nagtitiwala sa kanya. Kumbaga nagatasan na siya Pero actually, pera pa rin ng taong bayan yon. Nakakalungkot pero ganun ho talaga. Eto na, panoorin na po natin si Madam Trixie. Yung paglabas ni Duke Frasco, naging malinaw na wala nang solidity. Wala na yung solid na following ni Martin Romualdez in the House. Mayroon na siyang mga
mga pilibustero sa 20th Congress. Yeah. There is a deep disappointment that the unity our people once hoped for has been steadily undermined by political and personal interests. And the President has consistently called for unity, stability, and a government that delivers meaningful change. I firmly believe that the House of Representatives should reflect these values not only through the laws we pass but also in the leadership that we uphold. At kung binanggit ng Senado na hindi pa uusad ito hanggat hindi nagbibigay ng approval mula sa 20th Congress, mula dito po sa naging payag ni Duke Frasco, ma'am, mas lalong nakikita niyo po ba na wala pa talagang kasiguraduhan na uusad yung impeachment o susuportahan na nila dahil marami pang maaring mangyari dyan sa 20th Congress, Attorney? O halimbawa, umpisahan na natin sa walang kasiguruhan pa dun sa magiging House leadership Ayun. sa 20th Congress. Ire-reflect ng kung sino man yung leadership in the 20th Congress, ire-reflect yung values ng leadership na yon doon sa aksyon ng Kongreso, particular na sa pagpapatuloy nitong impeachment trial. Ngayon, dun sa pahayag ni Congressman Duke Frasco, nakikita din po natin na nagdi-deepen yung differences between the executive and the legislative. Ang signals na nanggagaling sa executive, wag ituloy yung trial, samantalang ang current House leadership adamant na ituloy ang impeachment trial. So, unlike before, na wala kang maririnig na objections or walang rebelliousness within the House, kung ano ang direksyon ng House Speaker, lahat ay sumusunod. Ngayon, nakikita natin na nalalagas or meron naging very vocal na pumapanig with a side that is not with the Speaker. So, dun pa lang sa ating House leadership in the next Congress, nakikita natin na hindi na ganun ka-solid ang following ni House Speaker Martin Romualdez. Kahit Agoy. manalo siya, mayroon at mayroon titindig dyan sa plenaryo na mag-object sa mga gusto nilang mangyari. So, yung impeachment will be one of them. Kung paano maggagalaw ang mga kongresista to prepare for 2028, maaari din itong tutulan o i-call out ng ibang faction doon sa House. So ang nakikita natin with the rise of these factions at yung paglabas ni Duke Frasco, naging malinaw na wala nang solidity, wala na yung solid na following ni Martin Romualdez in the House. Mayroon na siyang mga pilibustero sa 20th Congress. So this will make for more debates at hindi na sigurado yung continuity na hinahanap ni Speaker Martin. Opo. Actually, ma'am, hindi lang si Congressman Frasco Nauna si Toby Tiangco Mas matindi yung kanyang mga binitawang mga pahayag regarding doon sa impeachment. Ginamit yung budget, ma'am. Correct. Oo. Kamag-anak pa yon, ha? Kamag-anak ni Speaker Martin, kamag-anak ni Presidente. So, and mukhang maliwanag dun sa pagpapahayag ni Congressman Tiangco na solidly doon siya sa panig ni Presidente, ine-echo niya yung mga sentimento ng Presidente, lalong-lalo na pagdating dito sa impeachment. So given na may lumulusot na mga kontra na boses sa Kongreso, lumalaki nga yung possibility na baka mamatay yung impeachment trial dahil pag pinahayag ng House na hindi na sila interesado sa pagpapatuloy ng trial na ito, madidismiss na yung kaso at magfo-fold up na yung impeachment court. Tingin mo, ma'am, pagtatakbong speaker, si Congressman Pulong, may laban ba? Well, from what I hear, yung hindi totoo yung 200 plus ni Congressman Martin Romualdez kasi 'di ba nawala lang si Congressman Frasco, ang laki na ng ingay eh. Parang feeling ko bilang na bilang yung mga
tagasunod ni Speaker Martin na malaking difference pag kahit isa lang ang nawala sa kanila. So, whether it is Kong Pulong or a third party, maganda yung merong nagcha-challenge. Hindi tayo sure kasi hindi tahimik pa si Kong Pulong so far. Pero tama kasi yun eh. Kung tatakbo ka at lalabanan mo ang isang incumbent, maganda yung tahimik ka until you have all your numbers in. Ang maganda dito is walang talo si Kong Pulong dito. Meaning, even if he doesn't become speaker, he will lead a significant faction. Kung totoo yung mga naririnig namin, significant yung mga mafo-form niya na block. At di gano'n nakadali ang magiging leadership ni Martin Romualdez. Ma'am, para po gawing simple ang usapin sa impeachment, sinabi po ni Justice Escuna na brilliant daw no, yung move na ibalik, return to sender, na back to you ang House of Representatives sa kanila pong articles of impeachment. Do you think, ma'am, nautaka ng mga senador, ang mga kongresista? Actually, hindi. Kasi halata naman nung nagdi-discuss sila, parang doon lang nila naisip itong compromise. But if it had been previously planned, grabe, brilliant talaga. At saka ibig sabihin nun, bilang na nila kung sino yung mga kakampi nila at sure na sure sila. Ako, tingin ko, sure na sila sa numbers kasi nakaumang si Senator Bato was there and he was well prepared. Mayroong follow-up speech si Senator Bongo, nakabantay yung mga talumpati ni na Senator Robin Padilla and of course ni Senadora Amy. Tingin ko, they knew that they would be able to pass something. Yung kung ano yung maipapasa nila, hindi pa sila sure. Kasi they were going for dismissal. Pero parang mabigat masyado yung outright dismissal ng ganito kaaga in the 19th Congress. Pagdating ng 20th Congress, it will be easier. Kasi pwedeng mas may oras at hindi sila naghahabol ng pagsasara. So either way, brilliant talaga yung move. Whether Diyos ang o tao, nakikita natin that it's working. Opo, ma'am, lalo pat sinasabi, no, pag Senado, meron kang dyan, 24 na Republika ng Pilipinas. Kanya-kanya po yan ang pag-iisip, kanya-kanya ng stand sa issue. Masasabi din po ba natin, ma'am, na hindi nagpadala sa pressure ng House of Representatives itong mga senador? Talagang pinangatawanan na sila 24 na Independent Republic of the Philippines. Totoo yan. Maliwanag yan. Ilang linggo na umuugong yung pressure daw na ini-impose dito sa mga current na senators dito in the 19th Congress. Ang dami daw nakikiusap, tumatawag, ang daming pangako na nagliparan yung mga pangako na yan. Daig pa ang eleksyon. Kasi this is another form of consensus taking. So dito nagulat ako dun sa dami actually. Akala ko magiging yung simple majority 50% plus 1 or marami na. Pero in this case 18-5 mukhang talaga either hindi sila nagpadala sa pressure or it's easier kasi to hand it off to the 20th.